nation, and every nation bow before you, and all our treasure turn to ashes in the light of you. And as we're singing, holy is the Lord Almighty, and only you are worthy, worthy of it all. Let's give him praise and glory. We sing praise and glory, honor and strength unto our God. We sing unto our God, no matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe we sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, no matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing ayo, 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 ah. We sing ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo, ayo. There is no one like our God. There is no one like our God. We sing. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Oh, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. There is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one. So sing praise and glory. We sing praise and glory, honor and strength unto our God. We sing unto our God, no matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. We sing unto our God, no matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe we sing, there is no one like our God. There is no one like our God. Let's sing louder for our Lord God. There is no one like our God. There is no one. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. Let's sing it to the Lord. There is no one like our God. Oh, there is no one like our God. There is no one like our God. Ayan, muli palakpakan natin ang ating Panginoon. And truly that our Lord God, gaya nga po ng sabi ko, hindi nagbabago. Walang katulad. At walang imposible sa Diyos na meron tayo. At naniniwala ako na the Lord moved sa bawat isa sa atin on His own mysterious ways. The Lord is so great, so powerful, and able sa buhay ng bawat isa. He can heal us, He can guide us, He can give us life, He can speak life sa bawat isa sa atin. And as we give back sa ating Panginoon, let us take this opportunity, this moment para sa ating Panginoon. As we give our voices, as we give our hearts, let us sing it out to the Lord sa oras po na ito. And let us give thanks to our one true God. Ating awitin po, Healer. You hold my hand.
and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. Let's all sing, I believe. And I believe you're my healer. And I believe you are all I need. I believe. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Let us continue to sing para sa ating Panginoon. Let us give our trust to the one and true God. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. Let us trust in, Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Let us all sing, I believe. And I believe you're my healer. And I believe you are all I need. I believe, and I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Jesus, you are all you need. Jesus, you're all I need. Let's sing, nothing is impossible. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. We sing, nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. We sing, nothing is impossible.
Heavenly Father, maraming salamat po sa buhay, sa pagmamahal, sa grace, sa mercy ninyo sa bawat isa sa amin, sa patuloy na pagbigay ng kalakasan, Lord God, guidance, protection sa bawat isa sa amin. And thank you rin, Lord God, for giving us the strength to go here sa aming fellowship, manood sa aming fellowship. Naway, Panginoon, patuloy nyo kaming bigyan ng bukas na isip, bukas na puso, bukas na tenga, Panginoon, sa papakinggan namin ngayon. May you fill this place with your presence, Lord God, with your love sa mapapakinggan namin, Panginoon. Naway, Lord God, kayo siyang patuloy na manguna, pumagitna, Panginoon, sa gagawin namin. We praise you, we glorify you, Panginoon, truly that you are a great, powerful and able God sa lives namin, Panginoon. You can make the impossible possible. That is how great you are, Panginoon, sa lives namin, Panginoon. Maraming salamat po muli, Lord God, at mahal na mahal ka po namin. This is all we pray and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Let us give clap for Lord God. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Wala pong imposible kay Lord. Amen po. Yan. Pwede bang pakasabi sa katabi po natin, nothing is impossible with God. Okay? Kaya ano man po yung ating mga difficulties, mga darkness in life, whether yan po ay physical or spiritual, o yan naman po ay financial, ay kayang-kaya po tayong tulungan ng ating Panginoon. Basta tayo po yung magtitiwala at kagaya po ng ating team this month, ang team po natin is nothing is impossible with God. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Proven and tested. Yung kabutihan ng Diyos at yung pagpapala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ito po ay yung mga pag-uusapan po natin is a reminder sa bawat isa po sa atin na tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Okay? Kasi yung word na nothing is impossible with God ay totoo po yan. But sometimes in our life ay nakakalimutan po natin kapag sobra-sobra po yung ating pinagdadaanan sa buhay. Pero kung paano po nagpakita ang Diyos ng mga miracles, that is our series for this month, ay ganun niya pa rin po kayang igawin po ngayon sa buhay po natin. So miracles is laging nangyayari sa buhay po natin. Actually, every day is a miracles na gumigising po tayo sa umaga. Yung mga nasusurvive po natin is a miracles na nanggagaling po sa ating Panginoon. Kaya at this moment, hayaan po natin na patuloy na makita natin yung mga miracles ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay, and sino po dito yung malinaw pa po yung kanilang mga paningin? Malinaw pa po ba yung mga paningin ninyo? Okay, alam nyo, kapag po ako po ay nagre-renew ng aking lisensya, o kaya naman po ay nagpaparehistro ng motor at nagpapacheck po kami kay Doc Risa, kasama po din yung eye test. Okay? And alam nyo, lagi po kang perfect po doon. Okay? Kahit takluban yan, kahit ganon, wag lang yung dalawang mata. Pero kahit maliit, nakikita ko pa rin po yan. Pero nung huling pagpapacheck ko po kay Doc Risa at dun sa pagpaparenew ko ng lisensya, ay hindi na po ako perfect. Okay? So nung maliliit na po yung letra, hindi ko na po siya makita. Okay, doon ko po nalaman na lumalabo na po pala yung aking mata. Kaya kapag tinanggal ko po yan, medyo blurred na po yung mga nasa likuran ko. At hindi ko na po makita yung mga letter po na medyo maliliit. Okay? So, binanggit ko po yun kasi po meron po akong ipapagawa po sa inyo. Okay, meron po akong ipapasite po sa inyo. And gusto ko ay sabihin po natin kung ano po yung nakikita po natin. Okay, okay lang po? Ayan, pwede po tayo mag-participate po . So ayan, sana gumana po yung ating clicker. Kung wala po, paki-slide na lang po. Ayan, ayaw po niya gumana. Sige po, ayan. Ano po yung nakikita po natin? Uy, ang linaw pa ng mata. Grabe yung mga SG natin, ang linaw pa ng mga mata. Sige, try natin. Medyo i-level na natin ng konti. Ayan, pa-next po, kung gagana po siya. Ayan. Hindi po, parang sumobra po ba? Ayan. Anong number po? Number 2. Yung iba po medyo nahirapan po ba? Sister Nilda, nakita niyo ba yung number 2? Ayan, nakikita ba naman? Okay, next po natin. Ayan. 8. Okay, tama po, number 8. Malilinaw pa. Okay. Okay.
Pa-next po. Ayan po. Ha? 18? May narinig akong 18. Ayan. Letter po yan, hindi po yan number. Letter E. E po, hindi B. Rose Jean. Lapit ka ng konti, okay. Letter E po yan, okay. Edgardo po ibig sabihin yan, okay. Kaya letter E yung pinili ko. Okay. Next po natin, last na po ito. Ayan. Ayun, lino. Pag love talaga, talagang nakikita, okay. Sabi nila, love is blind. Pero bakit nakita niyo po yung love? Okay. So, totoo po yan, love. Okay, so yan po ay pagtetest lang po ng ating mga paningin. Kasi para maano po natin, yung mga mata po natin. Pag nakikinig po ako minsan kay Brother Dave, tinatry kong tanggalin yung salamins ko, tinitingnan ko po ito. Talagang hindi ko na po siya makita. And minsan, hindi ko na kung may problema na yung salamin ko kasi minsan nahihilo na po ako. Baka kailangan ko na pong paltan o tumasa po yung aking grado. So kaya ko po yan pinapakita kasi related po dyan yung ating pag-uusapan. Ang title po natin this evening is From Darkness to Light. Okay? Mula doon sa kadiliman, pupunta doon sa liwanag. Anong pakiramdam po natin pag madilim yung ating nakikita? Minsan ayaw po natin ng madilim. Meron po dito, kahit adult na po tayo, ayaw po natin natutulog na patay ang ilaw. Kasi minsan natatakot tayo, minsan nahuuntog tayo sa pintuan, natatalapid tayo. Okay? Anong pakiramdam kapag medyo malabo yung paningin mo? Ang hirap, di po ba? Pero paano po kaya kung talagang wala kang makita? As in, totally blind. Okay, na wala kang makita. Nung bata po ako, siguro naranasan po natin, nung nagkaroon po tayo ng sore eyes, ay talagang wala kang makita dahil sa mga muta po natin. Para tayong bulag. Itong pag-uusapan po natin is about the story of the blind man. Okay, na ito po, hindi siya yung blurred lang yung nakikita niya, malabo yung mata niya. Talagang siya po ay literally na blind, na wala po siyang nakikita mula nung siya ay ipinanganak. Okay, ito po ay makikita natin sa Luke chapter 18 verse 35 to 43. Okay, basahin po natin yung verse po natin. Tuloy-tuloy po yan. Sabi po dito, as you draw near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. Okay, next po natin, 36 and 37. And hearing a crowd going by, he inquired what this mean. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. Next po natin. Yan. And he cried out, Jesus, Son of David, have mercy on me. And those who were in front rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. Next po natin. And Jesus stopped and commanded him to be brought to him. And when he came near, he asked him. Next po natin. Yan. What do you want me to do for you? He said, Lord, let me recover my sight. 42. And Jesus said to him, recover your sight, your faith has made you well. Next po natin. Ayan, 43. And immediately, he recovered his sight and followed him, glorifying God, and all the people, when they saw it, gave praise to God. Okay? Pag pinag-uusapan po yung blind man, familiar po tayo doon sa kwento doon sa Book of John, yung nilagay niya po ng dust, dinuraan po ni Jesus, and siya po ay hinil. Okay, different po itong dalawa pong ito. Okay, ito po yung pinili ko pong passage. Para siyempre kahit papaano makilala po natin po siya. Okay? So, hindi po na-mention yung pangalan niya po sa Bible. Okay? Pero sa commentary, ay nabigyan po siya ng pangalan. Okay? Next slide po. Nandyan po ata yung kanyang pangalan. Yan. Ang pangalan po ng blind man na yan ay si Bartimaeus. Okay? Si Bartimaeus, isa po siyang lehitimong Hudyo. Okay? Na nung time na yon kasi si Jesus, papunta po siya dyan sa Jerusalem. And in order na makapunta sa Jerusalem, makapasok po doon, kailangan po niyang lumusot o dumaan po doon sa tinatawag na Jericho. Okay? Kaya itong blind man na ito, ay hindi ito parang aksidente, kundi talagang sinadya po niya na harangan po doon si Jesus. Kasi andun po siya talaga mismo sa dadaanan ng Panginoon. Ang problema po niya, maraming tao. Kasi crowded na po yun eh. Kasi after niyan, maraming ginawang miracle si Jesus, and very popular po yung pangalan po niya. Kaya yung blind man na yan, hindi siya basta blind man, no, na parang basta lang siya bulag, isa rin po siyang beggar. Or siya po ay isang pulube na bulag. Okay? Wala siyang sariling tahanan,
kung saan lang po siya natutulog, kung saan lang po siya pumupunta. And nung time na narinig niya po at alam niya na paparating si Jesus, inabangan niya po doon sa lugar ng Jericho kasi alam niya na doon lulusot yung ating Panginoon. Okay, sabi po dito si Bartimaeus, he is a blind beggar. Okay, and a blindness was often seen as a punishment for sin or unfaithfulness. Kung naalala niyo po yung isang time na, yan, sige po, try po natin. Ayan, ayaw pa rin. Sige po, pero tuloy po tayo. Kung naalala niyo po, yung isang time na pinagaling ni Jesus, kay yung blind, ang unang tanong po sa kanila ni Jesus, Guro, sino po yung nagkasala po sa kanila? Yung kanyang nanay ba o yung kanyang tatay? Nung time po kasi po nila, merong discrimination kapag ikaw ay bulag, lalo na pag pinanganak ka na bulag. Ang paniniwala po kasi po nila nung time nila, kapag pinanganak ka na bulag, ikaw ay may nagawang kasalanan sa Panginoon. Whether yung magulang mo o ikaw mismo, or you are being unfaithful sa Panginoon. Kaya ang tingin ng mga Hudyo sa kapwa nila Hudyo kapag bulag, sila po ay mga makasalanan. At hindi sila nakikisalamuha dito. Kaya walang mercy nung time na yon. Kasi nung time natin, sa time natin, pag nakakita ka ng bulag, nakakaawa naman, tulungan natin, bigyan natin sila. Pero nung time nila, wala silang pakialam sa mga taong bulag. Kasi para sa kanila, deserve nila yon. Kasi nagkasala sila sa Panginoon. Kaya yung bulag na yan, hindi lang siya basta literally na blind, but full of darkness yung kanyang nararanasan. Okay? Kasi nakakaranas siya ng discrimination. He had lost his sight, experienced darkness in life. Kasi sa buong buhay po niya, walang pumapansin po sa kanya. Nung time nila Jesus, kapag ikaw ay beggar at bulag ka, walang papansin sa'yo. Okay? Bahala ka sa sarili mo. Kaya nga nung time nung kay Jesus, yung isa rin pong pinagaling po niya, sa ilog ng Siloe, yun po ay kabisado na niya yung lugar. Walang tumulong sa kanya para akayin. Hindi ito kagaya nung isang nung isang miracles na kiwento ni Brother Dave na meron siyang mga kaibigan. Dito wala siyang kaibigan. Walang may pakialam po sa kanya kasi isa nga po siyang bulag. So yung buong entire life po niya bago niya makilala si Jesus is a full of darkness, as in madilim. Wala siyang makita and then yung buhay niya ay sobrang dilim. Pero alam nyo, pag tinignan po natin yung buhay po dito ni Bartimaeus, makikita natin yung lesson na matututunan po natin po sa kanya. Okay? Sabi po dito sa next slide po natin, yan, yung tinatawag na hope and faith ni Bartimaeus. Okay? Isa sa bagay na makikita po natin, ayan, thank you po, kay Bartimaeus is yung kanyang pag-asa at yung kanyang pananampalataya doon sa ating Panginoon. Okay? Kasi kapag blind ka, parang wala ka ng pag-asa, parang hopeless ka na. Yung mga blind na tao, para silang mga prisoners na they are hopeless. Sa inyo mga taong hopeless eh. Okay? So yung mga blind man nung time nila, talagang hopeless po sila. Pero nung narinig niya si Jesus, nalaman niya na paparating, kasi bulag lang naman siya eh, hindi siya bingi. So naririnig niya yung pangalang Jesus. Nagpapagaling yun. Gumagawa ng miracles yun. So nagkaroon siya ng pag-asa. Okay, and yung pag-asa na yun ay naging dahilan para muli siyang gumaling. So ano yung, siyempre hindi basta-basta, ano yung mga step na ginawa po niya para tuluyang siya ay makakita? So unang-una, sabi po dito, yan, he looked for Jesus. Bulag siya, pero hinanap niya si Jesus. Ang galing, no? Paano kaya yun? Okay? Kasi yung kagaya ng isang bulag na pinagaling ni Jesus, minsan may nagtanong sa akin, kasi inutusan ng isa ng Panginoon, pumunta siya doon sa ilog ng Siloe para maghilamos. Paano siya nakapunta doon kung bulag siya? Simple lang, kasi familiar na siya doon sa lugar. Yung lalaki na yon, dahil beggar siya, familiar po siya doon sa lugar na yon. Kaya alam niya na si Jesus, pag pumunta ng Jerusalem, lulusot siya doon sa Jericho and inabangan niya yung Panginoon. Okay? Hindi siya nakakita literally, but he looked for Jesus sa pamamagitan ng kanyang nasa-sense. Okay? Alam niya, pag marami ng tao, andun na si Jesus. Okay? And hindi lang po yun. Sabi po dito, he had heard about Jesus. Alam niyo ba't siya nagkaroon ng pananampalataya? Hindi niya nakikita si Jesus, pero naririnig niya na si Jesus kayang gumawa ng mga miracles. And doon nag-spark na nagkaroon siya ng pananampalataya para sa ating Panginoon. Kaya totoo po yun eh. Yung faith po natin is hindi tungkol sa mga bagay na nakita. Ang faith natin ay doon sa mga bagay na naririnig po natin tungkol po doon sa ating Panginoon. Kasi siya, hindi niya nakikita si Jesus, pero nagtiwala siya doon sa ating Panginoon.
Diba? Parang nakakahiya po dun sa sa mga nakakakita kay Jesus pero walang pananampalataya. Kung sino pa yung may kapansanan, kung sino pa yung bulag, siya pa yung nagtitiwala dun sa ating Panginoon. Okay. And pangatlo, sabi po dito, he cried out to Jesus. Napansin po ninyo dun sa verse po natin, nung time na sumisigaw siya na, Jesus, Son of David, anong ginawa ng mga tao sa kanya? Kamahingay. And siya, di ba? Pero nanahimik ba siya? Hindi. Sabi ganun sa Bible, mas lalo niyang nilakasan yung boses niya para marinig siya ni Jesus. Okay, minsan, kailangan mo lang di magpapansin kay Jesus. No? Lord, ito ako. Tignan mo ako. Ganun yung ginawa niyo. And that is amazing faith na nakita ng Panginoon. Okay? Parang kagaya siya ni Zacchaeus. Hindi niya makita si Jesus anong ginawa niya kasi maliit siya. Umakyat siya sa puno. Ganito rin yung ginawa ng lalaki. Dahil blind siya, hindi niya pwedeng hanapin si Jesus, sumigaw na lang siya ng sobrang lakas para marinig siya ng Panginoon. Okay? Ganon din po sa buhay po natin. No? When we feel darkness in life, kailangan, we need to cry out to Jesus. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Isigaw mo lahat sa Panginoon. Kasi yung mga problema natin, minsan yung mga tao, sila yung parang mga crowd person na pumipigil sa atin para hindi natin makita yung Panginoon. Pero minsan, hindi mo kailangan makita si Jesus. Ang kailangan mo, isigaw mo yung pangalang Jesus. Kasi yun lang yung weapon niya. Yun lang ang kailangan niya. Isigaw yung pangalang Panginoon. And sabi po dito, he persisted in seeking Jesus. Siguro, hindi man natin nakita yung pinakang senaryo, pero kung i-imaginein po natin, possible nakipagtulakan din siya para lang makita, para lang mahawakan si Jesus, para lang makausap yung Panginoon. And then, hanggang dumating yung pagkakataon na napansin po siya ni Jesus. Napansin po siya ng ating Panginoon. Okay, ganon din po yung bawat isa po sa atin. Imagine po natin yung Israelites for 400 years, yung sigaw nila sa Panginoon para sila ay tulungan, ang tagal. Pero narinig sila ng Panginoon. Si Sarah, si Abraham, bago sila magkaanak, ilang beses, ilang taon nilang isinigaw sa Panginoon, pero ibinigay ng Panginoon. And itong blind man na ito, first time niya na-encounter si Jesus, sumigaw siya ng malakas, nakita siya ng Panginoon, at pinagaling siya ng ating Panginoon. Okay? Ito ay literal na blind, pinagaling ng Panginoon. Pero alam nyo, hindi lang basta yung physical ang pinagaling dito ni Jesus, but even yung kanyang pananampalataya at yung salvation. Kasi sabing gano'n ni Jesus, pinagaling siya dahil sa kanyang pananampalataya. Pansinin po ninyo, all the miracles of Jesus, lahat ng kanyang pinagaling, lagi sinasabi ni Jesus, pinagaling ka dahil sa yung pananampalataya. Okay. Yung healing na yon, hindi yun basta miracles lang. Nahil siya dahil sa miracles at dahil sa pananampalataya po niya doon sa ating Panginoon. Okay? And ang purpose naman po kasi ng mata po natin, okay, tingnan po natin sa next slide po natin. Sabi po dito, yan, yung physical purpose ng ating paningin. Okay? Kahapon sa cell group po natin sa West, pinag-usapan po natin yung dila. Tama po. May purpose po yan. Yung ating paningin, meron din po yung purpose. Okay? Ang purpose po ng ating paningin ay to see the wonderful creation of God. Tama po, tingnan niyo yung katabi niyo. Di ba? Ang ganda, ang gwapo. Di ba? Pag nakikita niyo yung mga bundok, yung mga magagandang tanawin, pag nakapagbakasyon ka, di ba? Ayun yung purpose ng ating paningin. Makita yung wonderful creation ng Panginoon. Yun yung purpose ng mata po natin. Pangalawa, sabi po dito, it make us responsive to light. Okay? Para makita mo kung, eto, kagaya na, medyo nasisilaw ako kapag tumatagal ako. Diba? Parang kaya tayo, may ano tayo sa mga ilaw eh. Oy, okay na yan. Konting ilaw lang, konting liwanag lang. Yun yung purpose ng paningin po natin. Makikita natin kung okay ba yung ilaw, kung hindi ba. And pangatlo, it allows us to recognize uncleanliness. Ang purpose ng ating paningin, para makita natin, basically, kung may mga dumi tayo sa katawan. Kaya nga nananalamin po tayo eh. Pag medyo magulo yung buhok mo, pag may sapot-sapot yung buhok mo, pag may dumi yung damit mo, nakikita natin. Yun yung purpose ng mata po natin, para makita natin yung dumi sa paligid po natin. Okay, next po natin, sabi po dito. Ayan. It improve us to perceive other more fully. Okay, ang purpose po nito ay para makita din po natin yung ibang tao, okay, yung perspective nila. Okay,
Kaya yun yung purpose ng ating mga paningin, kung ano yung mga pagkakamali nila na pwede nating maitama. It equip us to guide those who are blind, serving as instrument of compassion and care. Siyempre, kaya ka merong paningin para maalalayan mo yung walang paningin. Okay? Kasi hindi naman po lahat nabibiyayaan ng paningin. Pag malabo mata natin, kailangan merong mag-guide po sa kanila. Sabi nga, hindi pwedeng alalahin ng bulag, yung kapwa niya bulag. Ang kailangan mag-alalay po sa kanya, yung merong paningin. Kaya tayo po, literal na nakakakita po tayo, tulungan po natin yung mga hirap makakita. Okay? Hirap makakita ng mga bagay-bagay. So yun po yung purpose po natin physically. And spiritually, sabi po dito, ang purpose po ng ating paningin is to behold the greatness and majesty of God. Of course, spiritually, okay, para makita natin, hindi lang po basta literal, but makita natin yung greatness ng ating Panginoon sa buhay po natin. Okay, and pangalawa, to be aligned to leading of the Holy Spirit. Okay, spiritually, meron din po tayong kailangan makita yung guidance of the Holy Spirit na gumagabay sa bawat isa po sa atin. To become aware of our own sinfulness and need for grace. Okay? Spiritually, kailangan makita rin po natin yung ating mga kasalanan. Okay? And makita natin that we need grace. Kailangan natin ng salvation para sa ating Panginoon. Okay? And next po natin, sabi po dito, to know God more intimately and deeply. Okay? Spiritual purpose of our sight is makita natin, mas makilala natin ng tuluyan yung Panginoon. Kagaya po ng blind man. Okay? First time niyang na-meet yung Panginoon, si Jesus, pero yun yung nag-start na he start following Jesus. And mas nakilala niya ng mas malalim yung ating Panginoon. And sabi po dito, to share the good news of Jesus Christ with others. Spiritually, ang purpose ng ating paningin ay ma-share po natin yung gospel ng ating Panginoon. Bakit ko po yung binabanggit? Kasi bukod sa physical blindness, okay, minsan ang sakit po nating mga Kristiyano is yung tinatawag po nating spiritual blindness. Okay, yung tinatawag na ikaw ay ibulag spiritually. Okay, may mga ganun pong pagkakataon. Okay, kagaya po ng mga Jews nung time ni Jesus, okay, they are talagang nakakita po sila physical pero bulag po sila sa katotohanan. Okay, sabi po dito sa next slide po natin. Yan. Maybe we are physically blind like the man in the story, but we are spiritually blind. Okay. Pwede bang tignan mo yung katabi mo? Hindi naman siguro spiritually blind yung bawat isa po sa atin. But sometimes, okay, baka minsan makita natin yung sarili po natin po doon, kaya hindi naman yung ipagiging spiritually blind, hindi naman yun panghabang buhay. Okay, kailangan lang makita po natin yung magbibigay po sa atin ng liwanag. Okay, kasi nung time ni Jesus, hindi lang niya minulat physically yung mata ng bulag na yon, but minulat niya rin yung pananampalataya nun sa ating Panginoon. Spiritually, siya po ay nakakita kasi nakilala po niya yung ating Panginoon. Okay, pag sinabing you are spiritually blind, sabi po dito, ayan, it's the inability to perceive or understand spiritual truths, values, and our connection with God. Mararamdaman mo na you are spiritually blind or baka blurred lang minsan kapag ka nawawalan ka na ng connection sa Panginoon. You have no time to pray, wala ka ng time para sa mga gawain para sa Panginoon, nawawalan ka na ng gana sa paglilingkod mo sa Panginoon, then baka mamaya you are spiritually blind. Nawawala ka na din ng connection sa Panginoon. Okay, spiritual truths, diba? Minsan may mga pagkakataon dahil parang ang dami nating mga pinagdadaanan, yung truth, minsan tinitwist po natin, nagiging kabaliktaran, tinitwist po natin yung Bible, pero hindi po dapat mangyari yung bagay na ganyan sa buhay po natin. Kailangan tayo po, pinagaling na po ng Panginoon. Naniniwala po ako, bawat isa po sa atin po dito, pinagaling ka na ng Panginoon. You are physically, malinaw yung vision natin, nakikita po natin po lahat, and also spiritually, pinagaling ka na po ng ating Panginoon. Kaya sana, yung bawat isa po sa atin, ay wag na pong makita ng Panginoon na tayo po ay bulag pagdating sa spiritual na buhay ng bawat isa po sa atin. Now, what is the antidote for spiritual blindness? Okay, kasi yung bulag po kanina, physically, pinagaling na sa ni Lord. And wala namang pong bulag po sa atin po dito. Okay, but ang titignan po natin, okay, parang regular check-up. Okay, baka mamaya we are spiritually blind. Kasi hindi na natin nararamdaman yung presensya ng Panginoon.
Nawawala ka dun sa path na gusto ng Diyos sa buhay po natin. What is the antidote? Unang-una, kagaya ng ginawa ng lalaki, we need to seek Jesus always. Kailangan, everyday, pagkagising mo, ang hahanapin mo kaagad, si Jesus. Kasi nung natutulog ka, wala kang nakikita. Kaya nung pagkagising mo, kailangan ang unang mong hanapin, si Jesus. We need to seek Jesus always. Hindi lang pagkagising natin, but in every day of our life, we need to seek Jesus. Okay? Pangalawa, read Bible. Basahin po natin araw-araw yung salita ng ating Panginoon. Okay? Para maano po natin yung pagiging spiritually blind. And we need to pray continually. Baka mamaya, nawawala na po tayo doon sa pananalangin po natin araw-araw sa Panginoon. Kaya minsan, nawawalan po tayo ng connection, lumalabo yung connection po natin para sa Panginoon. And sabi po dito, engage in spiritual community and activities. Alam nyo, totoo po yun eh. Yung kapag ka nawawala ka sa ministry at nakaka-absent ka ng mga ilang activities sa Panginoon, malaking epekto po ito sa ating spiritual life. Okay? Pansinin po natin, kung for example, almost 1 year active ka, attend ng church. Try po natin, huwag nyo itry pero may mga pagkakataon na kapag natry po ng tao na, hindi mo na ako attend ngayong Sunday. Hanggang sa 1 month, hindi na niya napansin, papasinin mo, 1 year na pala ako din attend ng church. Kaya minsan, ang nagiging ending, nakakahiya nang pumunta sa church kasi parang di na ako welcome. Pero hindi totoo yun. Okay, wag nating sanayin yung sarili po natin po doon. Sanayin natin yung sarili natin, umattend, mag-engage sa mga spiritual activities po natin. We have midweek, we have nightlight, meron tayong prayer breakfast every Sunday, lalo na po yung every Sunday mga kapatid. Sana wag na wag po tayong mawawala doon sa every Sunday po natin. Kasi kapag nawalan tayo ng mga time para po doon, then doon na nag-i-start na nagkakaroon tayo ng spiritual blindness. Kasi nawawalan ka na ng connection sa Panginoon. Hindi mo na nakikita si Lord. Kaya na parang nakikita mo na lang palagi yung miserableng buhay mo, ang gulo-gulo ng buhay mo, hindi mo na nakikita yung Panginoon. Embrace humility and repentance. Okay. Isa sa pinakamahalaga, kasi minsan, totoo po yun eh, kapag halimbawa na nagpa-check ka sa doktor at sinabing may sakit ka, minsan undenial po tayo eh. Hindi totoo yan, baka nagkamali na ng si Doc. Magsa-second opinion, pag second opinion, ay totoo, meron talaga eh. Pero minsan in denial pa rin tayo. Minsan ganun po tayo, minsan spiritually. Kapag nire-remind ka ni Lord na, oy, nagiging spiritual blind ka na, nawawala ka na sa akin, nagbe-blurred na yung connection mo sa akin, lumalayo ka na. Parang minsan in denial pa rin tayo. Hindi, nagpe-pray pa rin naman ako eh. Hindi, kahit pa paano, nagcha-church pa rin naman ako eh. Pero baka kulang pa yon. Kaya parang ang layo-layo ng connection mo doon sa ating Panginoon. That's why kailangan natin na-embrace yung humility and repentance. Kung feeling mo at pakiramdam natin, kailangan natin ng repentance from the Lord, then mag-repent tayo kay Lord. Kasi minsan yun yung nagiging muta nating mga Kristiyano eh. Hindi tayo nahingi ng repentance kay Lord. Hindi tayo humingi ng tawad kay Lord. Hindi natin na-embrace yung humility. Kaya yung gusto kang patawarin ng Diyos, hindi mo maramdaman kasi merong umaharang sa bawat isa po sa atin. So ang kailangan po natin bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, is gawin po natin itong mga bagay na ito. Okay? Kung nararamdaman natin, napipil natin that we have spiritual blindness, then we need to seek Jesus, read the Bible, pray continually, engage in spiritual community and activities, embrace humility and repentance. Okay? We are so blessed kasi hindi po tayo kagaya nung sa story na yon na bulag po siya mula nung pinanganak at nakaranas po siya ng iba't ibang klase ng diskriminasyon. Okay? But mas nakakaawa po yung merong mga spiritual blindness pagdating sa Panginoon. Okay? Kaya sana yung bawat isa po sa atin, okay, ayaw nating maranasan po yun. And yung Panginoon, kagaya ng lalaki kanina, pinagaling na siya, physically, spiritually, ganun din po tayo. Pinagaling ka ng Panginoon spiritually, nakita mo siya, nakilala mo siya, kaya kailangan magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Anong ginawa ng lalaki after niya makakita? He start following Jesus and glorifying God. Dahil nakakita ka na, nakakita ka na at binigyan ka na ni Lord ng spiritual na makita yung mga bagay-bagay para sa kabutihan ng ating Panginoon, magtuloy-tuloy po tayo para po sa ating Panginoon. Okay, meron po akong isang picture pang ipapakita.
Okay, and gusto ko pong maano po natin, ma-identify kung ano yung makikita po natin po dito. Ayan, na-overview natin, di ba? Nakakita na tayo. Kikita niyo po. Babasa. Sino po nakakabasa? Huwag niyo pong sabihin. Sino po nakakabasa lang? Taas lang kamay. Yan, yung iba nakikita. Yung iba po, medyo, mga SG po natin, medyo labo, no? Yan. Kapag daw pala tayo ay spiritually blind, ay ganyan po yung nakikita natin. Okay? Parang even yung mga spiritual, hindi natin nakikita. Yung mga bagay na para sa Panginoon, parang ang labo-labo nating makita. Pero kapag nakapag-focus po tayo, ini-engage po natin yung sarili po natin para sa ating Panginoon at patuloy na niyayakap yung daan patungo sa ating Panginoon. Kapag nag-focus po tayo, makikita po natin na ang nakalagay po doon ay si Jesus. So minsan sobrang broad ng ating paningin, sobrang blurred. Pero kapag sinik mo si Lord, makikita mo na makakapag-focus ka at makikita mo yung ating Panginoon. Kaya kung sino man po dito, yung parang ngayon hindi nila nakikita yung Panginoon sa buhay nila, parang ang layo-layo ni Lord din, you need to focus on Jesus. Okay? Sabi nga po sa Hebrews, let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Kaya pwede bang pakisabi sa katabi po natin, fix your eyes on Jesus. Okay? Kasi yun po yung antidote po natin. Physically, spiritually blind ka, ang solusyon po natin, walang iba kundi ang hanapin at tignan po natin palagi yung ating Panginoon. Tayo pong lahat po ay sama-samang yumuko at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan na meron po kami. Salamat, Panginoon, kasi nakilala ka namin, Panginoon. Nakita ka namin, Panginoon, spiritually. At nakita namin, Lord God, yung purpose po namin sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, patawad kung minsan ay nabubulag po kami dahil sa aming mga kasalanan, Lord. Nabubulag kami, Lord, dahil sa mga pansarili po naming layunin. Pero, Panginoon, sa oras pong ito, muli niyo po kaming pinaalalahanan, Panginoon, na kailangan ikaw lang yung aming tignan, Panginoon. Dahil ikaw, Lord, yung nagbigay po sa amin ng paningin. Ikaw, Lord God, yung nagbibigay po sa amin, Lord, ng liwanag. Kaya, Panginoon, patuloy niyo po kaming akayin, Panginoon. Patuloy niyo po kami, Lord God, na tulungan upang makita po namin, Lord, yung liwanag papunta po sa inyo. Kaya, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. At sa mga nakikinig po sa amin, Lord God, kung meron man po sa amin, Lord, na nahihirapan makita ka, Panginoon, nakakapil, Lord God, ng spiritual blindness, Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord God, na makita yung purpose niyo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, kung meron po kaming mga iniinda, physically, Lord God, i-heal niyo po kami, Panginoon, spiritually, naniniwala kami, Lord, na i-heal niyo po kami, Lord God, sapagkat wala pong imposible po sa inyo. Salamat, Panginoon, nawa, ang bawat isa po sa amin ay patuloy kang hanapin at patuloy, Lord God, na makapaglingkod sa inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, at patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Thank you po sa paalala po ni Brother Gardy. Kaya mga kapatid, sana alagaan natin ang ating mga paningin dahil yan po ay mahalaga, especially sa ating pong spiritual po na pamumuhay. Kaya malabo pa po yung mata po ninyo ngayon, physically. Sana yung spiritual na mata natin ay patuloy po na 20/20 pa din ang vision. Para makita natin yung pagkilos ni Lord, mensahe ni Lord, will ng Diyos sa buhay natin. Ilan lang po mga balita, mga kapatid. Una po, bukas meron po tayong cell group sa Gordon Heights. So kung kayo po ay malapit at pwede magpunta, we are inviting you sa tahanan po nila Brother John and Sister Beng. 6:30 po yun. So sana po makapunta po tayo. And sa Friday din po, gaganapin po ang Silver Gray Fellowship. 5:00 po yun, dito po tayo sa ating pong bahay-sambahan. So we invite every Silver Gray. At kung di pa kayo nakaka-attend, attend na po kayo ng Silver Gray natin. And CYF natin, still inviting pa rin po sa ating pong mga kabataan to join our youth fellowship po. And yun, kagaya sinabi ni Brother Gardy, sana po supportahan po natin yung mga gawain po natin and kagaya ng mga challenge natin every Sunday. We hope na sana hindi lang tayo tuwing Sunday nakikita
kundi parte tayo ng Panginoon. Kapag bumalik si Lord, kasama tayo sa kukuhanin, susunduin. So sana po magsuportahan po tayo sa ating po mga gawain para po sa ating Panginoon. And we are announcing din po yung ating pong anniversary. Palakpakan naman po natin yung ating Panginoon. Ang tema po natin sa taon pong ito for our 116 church anniversary and Thanksgiving ay Blueprint. So sana po ay ipanalangin po natin. Marami po tayong mga activities na magaganap. And I hope sana po lahat ay maka-join, sumuporta, manalangin at yung pamilya po natin na maisama po natin sa ating pong gawain pong ito. And yun lang po. Meron pa po ba tayong karagdagan pong balita? Meron po ba? Wala po. Sige po. Meron po ba mang celebrate na mga birthdays po ngayon? Sino po? Ayan, si Shin. Happy birthday po kay Shin. Ayan, happy birthday, Shin. Meron po ba? Ay, Dorcas Fellowship. Kailan po yung Dorcas? Sa Sabado na rin po. Ayan, sa Sabado po ang Metro Olonga po yan, Sister Beng, no? Tama po ba? Metro Olonga po o Ozay po? Ozay po. Ayan, Ozay Metro Olonga po, Dorcas po sa may Subic po gaganapin. Yun po yung kay Doc Risa po, tama po. Sa Riverview. Ayan po, sige po. Doon po, so sana po, 1 p.m. nandito na po sa... 1 o'clock aalis po. So sana po, early lunch na po kayo noon. Mga 12 pa lang po. Ano na po kayo? Kain na po kayo. Opo, so para po 1 p.m. ay makaalis na po dito. So yun lang po. And yun, batiin po natin yung ating mga birthday celebrants. Ganon din kay Brother Gardy on Sunday. Yan. At diin po natin si Brother Gardy on Sunday. Birthday po niya. Siya po ay 16. 25 daw po, 25. Sige po, so kung wala na po tayo iba pong mga balita mga kapatid, tayo po tayong lahat and let's end our midweek with the prayer. And magkaroon lang po tayo ng sharing po mamaya after ng ating pong prayer. Let us all pray. Ang manaming Diyos na dakila't labang makapangyarihan sa lahat, tunay na ikaw ay dakila sa buhay namin. Salamat Panginoon dahil po kahit pagod ang bawat isa physically, tunay nga po ang binanggit po ninyo Panginoon na ang aming katawan ay sumusuko pero ang aming spirito, Panginoong Diyos, ay nais ka pang kilalanin at saliksikin, Panginoon, sa buhay namin. Lord, give us knowledge and wisdom, Lord God, para po sa mga narinig po namin yung mga banal na salita. May sagawa namin to sa buhay po namin. Salamat sa inyo pong mensahero na inyo pinagkaloob sa amin, Panginoon, upang ma-deliver ang mga salita mo. Lord God, nawa hindi po ito pumasok sa aming tenga at lumabas sa kabila, kundi Panginoong Diyos, magawa namin to sa buhay po namin bilang paalala sa paglilingkod at relasyon po namin sa inyo. Panginoon, sa mga kapatid po namin na meron po mga karamdaman, pagpalain niyo po sila. Mga kapatid namin meron mga problema, Lord God, tulungan niyo po silang malampasan ang lahat ng ito. Ganon din, Lord God, ang mga pagpapasalamat sa mga kapatid po naming sumapit at nagdiriwang ng kanila pong mga kaarawan. Alam namin, Lord God, kayo po ay dakila, mabuti at tapat sa kanila pong buhay. Ganon din, Lord God, ang aming panalangin sa bawat isa po sa amin sa gabi po na ito, bigyan niyo po kami ng pag-iingat sa aming pag-uwi, makarating kami ligtas sa aming mga tahanan na puno ng pagpapala na nanggagaling sa inyo. Kaya Panginoong Diyos, maasa po kami na kayo po ang gagabay sa amin sa tulungan ng banal na Espiritu na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa. Lord God, maraming salamat. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba na handang tanggapin ang mga kasagutan po ninyo sa amin po mga panalangin pong ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa atin pong lahat. And ito po yung ating pong pagbabahaginan. Sa anong paraan ng buhay mo naranasan mo ang kadiliman at paano mo muling nakita at naranasan ang liwanag? Ayan, so paano po kayo kailan dumaan sa kadiliman at nakita ang liwanag? Sige po, magbahaginan po tayo at ipanalangin po natin yung bawat isa. Salamat po.